Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, matagal-tagal na po akong hindi nakapag-live dito sa aking Facebook, dito sa Islam Post, dahil nasikuha ako ni Meta. Karaniwan na nasikuha ako, my page in risk, dahil yung mga share, gustuhan mo yung speech o yung video, sinishare natin o sinishare ko, mag-ingat pala tayo. Dahil once you share it, meaning you produced it, ikaw na ngayon ang mananagot ni Meta. Siguro yun na yung video na kuha ko doon sa non-monetized Facebook at na-share ko sa akin kasi monetize ito. Ngayon wala nang monetization. No problem, alhamdulillah. Anyhow, I'm not after of this monetization in the Facebook. Otherwise, yung intention natin mawawala. By the way, kung may naririnig kayong buses diyang nag-awit-awit, yung kapitbahay ko dito, kasi itong kapitbahay ko malaking Christians, marami pa nga mga idols, santos-santusan sa loob ng bahay, religious Catholic. So kung sila naman dito, trabaho lang nila, kain, tulog, awit, yun lang, tulog, kain, awit, at yun lang ang kaligayahan nila. Pero tayong mga Muslim, kung tunay tayo na Muslim, kaligayahan natin during salah, pagbabasa ng Quran at pagsasala, especially in the month of Ramadan. And I don't know also yung sound ko ba dyan ay malakas ba yung sound ko. I don't know sa aking sound dyan ay maririnig ba ako or malakas ba ang sound. Okay, ang tatalakayin ko ngayon mga kapatid ay tungkol ho sa salitang Islam. Dahil marami hong nagsasabi, wala namang Islam wala namang word Muslim sa Biblia. Okay, bakit? Ang Biblia ninyo ay Cebuano, English, Ilonggo, Tagalog, o ano pa diyang nawala naman talaga. Because karaniwan ng translation sa Biblia, hindi naman na tinatranslate literally, letra por letra, kundi yung kahulugan lamang. Anyhow, kahit litra por letra pa, mayroon din akong mababasa. Kay example, yung salitang Salem. Sa ating Salem, pareho lang ang kahulugan. Diba? Ano bang ibig sabihin ng Salem? Is, A, L, E as in eagle, tapos Mim. Salem. Yung Salam, ang Salam naman is A, L, A, M. Salam. Nandyan sa Biblia. Word Salam. Sino? Pangalan pa nga ng lugar. Si Melchizedek. The King of Salam. The King of Salem. Saan mabasa? Hebrews chapter 7 verse 1. Tingnan ninyo mga kapatid. Nandyan. At ang greetings ni Jesus Christ, ang greetings niya, karaniwan nga greetings ni Jesus Kristo ay Assalamu alaikum. Tingnan natin dito. Tingnan natin. The greetings of Jesus Christ. Si Jesus Christ mismo. Sundin natin. Sabi ni Jesus Christ dito sa Biblia, Lucas 10:5. Luke chapter 10 verse 5. And as they were still talking about this, Jesus himself stood in the midst of them and said unto them, Peace be unto you. Peace be unto you. Assalamu alaikum. Right? In Arabic, Assalamu alaikum. Ngayon, kung magkita-kita ang mga Muslim, walang ibang grupo sa mundo kung magkita, Assalamu alaikum, peace be unto you, kundi mga Muslim lamang. Mga Christian, iba maayong buntag, magandang umaga, magandang gabi. Di ba? This is Christianity. Di ba? Tao po. Dito naman sa Lucas 24:36, sinabi dito, And as they were still talking about this, Jesus himself stood in the midst of them and said to them,
Assalamu alaikum. In English, peace be unto you. Dito naman sa John chapter 20 verse 19, then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood and in the midst and said unto them, Assalamu alaikum. In English, peace be unto you. Dito naman sa John chapter 20 verse 21, then Jesus said to them again, Assalamu alaikum. English, peace be unto you. As my Father hath sent me, even so I send you. Dito naman sa John chapter 20 verse 26. And after 8 days again, his disciples were within, and Thomas with them, and came Jesus, the door being shut, and stood in the midst of them, and said unto them, Assalamu alaikum. English, peace be unto you. So sabi nila, wala sa Bible. Ang Islam, ang kapayapaan. Sabi pang ni Jesucristo, dito, sa Lucas chapter 10 verse 5, and into whoever house you enter, first say, Assalamu alaikum. English, peace be unto you. Sa Tagalog, at sa alinmang bahay na inyong pasukin, ay sabihin ninyo, Assalamu alaikum. Nabasa sa Lucas chapter 10 verse 5. Mga kapatid, nandoon ba sa Bible ang Assalamu alaikum, peace be unto you, and the way Jesus Christ greet to His disciples? Nandoon. Pero ang mga Kristiyano, hindi nila ito matatanggap. Hindi nila matatanggap. Otherwise, anong tawag sa kanila? Tingnan muna natin ang comment. Mag-shout out muna tayo sa ating mga brothers and sisters na nandito. Okay? Okay, Paul Flores, Assalamualaikum. Kumusta sa iyo dyan? Okay, that's Linggalin. Okay naman ang sound. Okay, Jazakallah khairan. Laila Sulaiman, Ramadan Mubarak too. And Said Mood 6 Path. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Crusaders, shout out sa iyo. And Nasruddin Muhammad, waalaikumsalam, shout out sa inyo lahat. Katibayan, ito naman, dagdag pa mga kapatid. Salamat sa inyong panonood. Shout out sa inyo lahat. At dito naman mga kapatid, nagtuturo ba yung submission? Dito naman tayo sa word Muslim. Ano bang ibig sabihin ng Muslim? Believer or tinatawag? Follower. Tinatawag na Muslim. Muslim, mu'min, meaning a person who surrender, a person who submitted to himself to God. Submitted himself to God. Dito, tingnan natin ang Biblia. Andyan ba sa Biblia yung mga salitang surrender, yung salitang submission? Nandoon ba sa Biblia? In English, James chapter 4 verse 7, nagsabi, echo, submit yourselves. Submit yourselves. Meaning in other translation, be a Muslim. Because is Muslim, a person who submits himself. The Islam, the broader meaning of Islam is submission to the will of God. If it is a command, meaning referring to a person, submit yourself, meaning be a Muslim. Be a Muslim. Kung ito ay hindi ito addressed to a human being, pag sabi nating submission, this is in general term na ang ibig sabihin ay we must have to follow and obey God. Pero dito sa James chapter 4 verse 7, submit yourselves therefore to God. Submit yourself to God, meaning be a Muslim. Nandun, very clear, submit. The word submit, nandyan sa Biblia. Litra por litra, submit. Dito naman sa Matthew 26 verse 39, I will quote, My Father, if it be possible, let this cup
pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Meaning sa iyong kagustuhan. Not my will, as you will. Yan na. Ibig sabihin, this is Islam. Hindi sa aking kagustuhan, kundi sa iyo. Meaning, this is submission to the will of God. Hindi sa akin naman susunod, kundi ang sa iyo. This is submission. This is talking up to the person who is a Muslim. That is in Matthew chapter 26, verse 39. Okay? Another thing. In Matthew chapter 6, verse 10, part of the Lord's Prayer, it says, your kingdom come, your will be done. Your will, ang kagustuhan mo, ang masusunod. What is this? This is Islam. Ang kagustuhan mo ang masusunod. This is Islam. Hindi ang akin, kundi ang sa'yo masusunod. This is the meaning, the very meaning of Islam. Submission. James chapter 4, verse 15. Advice saying, if the Lord wants us to, we live and do this or that. Emphasizing, according to their commentary, emphasizing submission to God's will. Nandun palang submission. Submission. Dito naman sa Deuteronomy 28, versikulo 1, according to New Later Translation. If you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nation of the world. If you fully obey, kung kayo ay magiging tunay na Muslim, if you fully obey, meaning kung kayo maging tunay na Muslim, doon sa Panginoon, and carefully keep all His commands, at sumusunod kayo sa Kanyang batas, and I am giving you today, sabihin ko sa inyo ngayon, the Lord, ang Panginoon, will set you high above, ilagay kayo sa Panginoon sa kaitaas-taasan, all the nation of the world. Ang lahat ng mga countries, nation of the world, or lahat ng mga lahi sa mundo. Lahat ng mga lahi, all nations of the world, nang ibig sabihin lahat ng mga lahi sa mundo, pag kayo you obey God, according to the Bible, Deuteronomy 28, versikulo 1, if you fully obey the Lord, Allah or God will put you above. Ilagay mo nyo, ibig sabihin, you will be in paradise. You'll be in paradise. And this is Islam. Ito ang kahulugan sa Muslim, mga brothers and sisters. Tapos sasabihin lang, wala naman basahin nyo sa Arabic Bible. Kung ayaw nyo talagang salita ng submission or peace be unto you, basahin ninyo. Meron ako dito, Arabic Bible. Dito. You produce your Arabic Bible. Even the name God, yung pangalan ng Diyos, Allah, dito. Allah dito. Not less than 18 times in first page of Genesis, pangalan is Allah, 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 dito. In the Arabic Bible. Paano naman? Kasi mga Pilipino, niniwala kasi si Jesucristo ay Pilipino. Akala nila Tagalog si Jesucristo, Amerikano si Jesucristo, or Bisaya, Ilonggo si Jesucristo, bawo, ay good pro. Tiwai dira sa inyo Biblia if you are thinking that Jesus Christ ay Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, ano pa dyan, Bulaano dyan, Surigao dyan, wala, hindi mo mababasa. Pero go back to your Bible. The language in the Middle East, ang Biblia nga Arabic. Itong Biblia ng Arabic. The language in the Middle East. So yun, klaro mga kapatid. Tingnan naman natin dito kung siya naman ang magpa-shout out. Maraming salamat sa viewers at sa mga comment. Mayroong 13 comments. Tingnan natin dito yung hindi pa na shout out natin. Nasruddin Muhammad, shout out sa inyo. Alaikum salam. Abdul Malik Saang, shout out sa inyo. Eleanor Sahe, Gary Espanya, shout out sa inyo. Bible gawa lang Catholic Church, kaya ano man ang relihiyon nila, Catholic pa rin. Gary Espanya, the true religion, no one else in Islam.
Gary, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Crusaders, Gary. Inshallah sa lahat ng nanonood, may Allah reward you mga brother, inshallah. At Rinaldo Mungkatar, salamat. Paki-share nito mga kapatid. At I'm apologizing na matagal-tagal ho ako nga hindi ko naka-live dito sa aking Facebook. Maraming salamat sa inyong panonood. May Allah reward you. At sa panahon ng Ramadan, you get rewarded 70 to 700 and above during Ramadan. Listening to any Islamic messages, reading the Quran, Islamic messages, Allah will reward you 70 times to 700 times ayon sa hadith. Maraming salamat. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.